Sa kabila ng pinaiiral na gun ban, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Quezon City. Ang ipinagtataka ng mga pulis, may nakasukbit na toy gun sa bewang ng biktima. Ni minsan, di raw inakala ni Aling Annalie Toldanes na magiging ganito kabrutal ang kamatayan ng kanyang 28 anyos na anak na si Carlo. Tad-tad dito ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makaraan mo ng pagbabarilin ng 4 na lalaki sa Ati Street, kanto ng Luzon Avenue sa Quezon City, pasado alas 10 ng gabi. Ang mga basyo ng bala nakakalat pa sa lugar. Yung suspects, allegedly, sabi nila, nakasakay sa 2 motorcycles. So, all in all, 4 na suspect. Tig-2 yung sakay ng 2 motorcycles. Ayon sa ina ng biktima, nasasangkot paminsan-minsan sa mga away ang kanyang anak. Pero di raw ito ganun kalala para humantong sa patayan. Kung may galit man, siguro galit. Pero yung kaya nagagawin sa kanya, wala. Anong nature ng away? Minsan sa sa kalsada ganyan, kunyari, sugal, nagkaano lang sila. Sa mga Kasi, mahilig sugal. Oo, ganyan, mahilig din sa sugal yun. Pero hindi namin alam kung sino mga kaaway niya. Ang pinagtataka naman ng mga pulis ay kung bakit may nakasukbit bang toy gun sa baywang ng biktima. Dahilan para umano'y magduda sila. Na pwedeng gamitin niya yun o ginamit niya yun sa pang-hold possibly. Kasi may na-recover tayong toy gun eh. Paliwanag naman ang misis ng biktima na tumanginang humarap pa sa kamera. Laruan daw yon ng kanilang anak at nadala lang umano ng kanyang mister nang magpasa siyang lumabas para bumili ng yosi. Mula noong nakarang linggo, hindi bababa sa 5 ang napapatay sa Quezon City dahil sa pamamaril. Yan ay sa kabila ng pinapatupad na gun ban kaugnay ng nalalapit na barangay elections. Oscar Oida, GMA News.